Hello, magandang araw mga kahabi. Meron naman tayong bagong tanggap na repair. Bali ito home service to. Ito ang trouble niya, oh. Ayan. Nag-on and off siya, ayan, oh. Sisindi, then wala naman siyang display. Then mag-o-off uli siya. 50-inch to na Samsung Smart TV. Ayan, oh, ayan. Sumindi uli, then namatay uli, no? Pero backlight na yung gumagana, wala siyang display. Okay, tara. Panoorin natin kung paano natin gagawin itong ganitong trouble. Dito ko na lang nilagay sa sahig kasi walang malaking lamesa sila nakakasya dito sa TV para mas safe pa. Kaya winalisan ko na lang mabuti yung sahig para siguradong malinis siya. Ayan siya. Ayan ang model niya. $50-inch na. Smart. Ito yung walang tornilyo, puro mga clip lang, oh. Ito. Puro clip lang siya. Ayan, oh, compacted yung supply, oh. Ayan, oh, sindi, oh. Sumamatay. Yan, sumindi. Yan, mamamatay. Yan, tumataas-taas, oh. Dito, try ko muna i-isolate yung mainboard kung mag-i-steady ba yung backlight para malaman natin kung alin ba talaga ang sira nito. So, in-unplug ko muna yung supply ng mainboard. Ito yung connection ng backlight. Ayan, oh. So, saksak ulit natin kung iilaw siya. Ayan. Ayan, steady na, oh. Check natin yung supply niya. Ayan, naka-steady na yung backlight niya. Hindi na siya nagpapatay sindi. Nakatanggal yung supply ng mainboard natin. So, dito, checkin ko rin itong top board kung may sira rin ba ito. So, yeah, unplug ko muna itong flex cable ng sa top board. Okay, unplug muna natin itong power cord bago natin tanggalin yung flex cable ng top board. Okay, ito, in-unplug ko na yung flex cable ng top board. Ayan. Then, ibalik natin itong supply ng mainboard. Ayan, i-plug natin uli sa power supply. Ayan. Okay. Plug natin ngayon itong power cord para malaman natin. Ayan, sumindi na siya. Oops, namatay uli. Tayin natin. Ayan, sumindi uli. So, dito na determine ko na hindi sira ang backlight, power supply, and mainboard. So, in-isolate ko yung top board. Umilaw uli ng steady yung backlight. So, alam ko na may sira dito itong top board mismo. Kasi hindi na, oh. So, hanapin natin. Possible dito. Baka may mga short dyan, no? So, next step ko gagawin dito ay checkin ko lahat ng mga ceramic capacitor. Kasi mostly lahat ng mga ceramic capacitor na yan ay nakaparallel sa mga supply. So, kung merong nag-short dyan or nag-low resistance, possible mawawala yung supply dito sa
top board. Kaya nagpo-protect siya, namamatay siya pagka mag-on then mamamatay. And then hindi tumutuloy yung display kasi nga nawawala yung supply niya. So iisa-isahin ko lahat ng mga ceramic capacitor na ito. Dito meron. Dulo tayo. Dito sa kabila. Dito, tsaga-tsaga lang tayo kasi pag walang tsaga, walang nilaga. Sigurado hindi natin makukuha ang sira nito pag hindi natin inisa-isa itong mga SMD components na ito. Dito. Yan. Kaya natanggal ko na yung speaker. Ito. Ito, malaki ito. Saan ba makuha? Sasayin natin lahat yan. Ito yung para tumutunog to. Ito. Ano? Teka, may resistance ka. Meron na, oh. Ayun, nakita ko na. Hindi backlight, madam. Ha? Hindi backlight. Ano? Hindi po backlight. Hindi backlight? Dito sa panel. Tingnan nyo, sasaksak ko. May ilaw siya. Ayan o, nakatanggal to. May ilaw yan. Ayan o. Ano kaya? Ayan. Ang sira po yun, nandito may shorted sa screen. Kaya papatay-patay ka lang, di ba?
Magkaiba sila nasira niya. Ayun, chinecheck ko po, baka may shortage sa ano eh. Sige. Lumapit si Madam, then pinaliwanag ko sa kanya na iba ang sira nitong ginagawa ko ngayon. Kasi itong isang TV dito sa harap ko na 50-inch din na TCL, ginawa ko na rin yan. Pero ang sira niya backlight. Kaya akala itong ginagawa ko ngayon Samsung, ganun din ang sira na backlight din. Kaya pinakita ko sa kanya, paniliwanag ko na hindi backlight ang sira nitong ginagawa ko, kundi itong top board niya. Gawin natin ito, hindi matatanggal ito. Tanggal nito. Kaya mamaya na. Ayun. Ayun, mukhang makakahuli na ako ng malaking isda dito. Dalawa pala ito eh. Okay. Okay, check natin. Tanggalin natin to. Dalawa pala yung ano niya. Yung sa COF niya, dalawa. So, tatanggalin natin to. Tignan natin kung magana. So, angat natin ito. Para malaman natin kung nandito ang sira. O nga dito sa kabila. Yan. Sige, tanggalin natin ito. So, bali dalawang top board ito, kabilaan. So, i-isolate ko muna ito magkabilaan para malaman ko kung alin sa dalawang may sira. So, ikakabit ngayon natin ito. Tanggalin ko na kaya ito speaker. Kinabit ko na yung ano niya, yung wire niya. Then, titest na ngayon natin. Ito, kinabit ko na. Then, nakatanggal itong wire ng sa kabilang ano. Yan. Natin mga handa kung iigaw. Ito, sasak natin yung power cord. Yan. Okay. Ayan na, bilaw na. Ayan na. Natin kung magtutuloy. Ayun. Ayun, nagtuloy. Sabi-sabihin, sira itong kabila. So, check natin. Check natin. Kung may display yan. Kabila. O, hindi. Kailangan ano. Hindi yung kaka-display yan. Hindi yung magana isa. Sabi-sabihin, may shorty dito sa kabila. Dito. So, hindi magkaka-display hanggat di nakano to. Kasi may mga switching yan eh. So, kailangan to na ma-repair tong kabila. Yan, okay. So, mula dito, agad dito, titrace natin kung may shorted. Okay. So, nung tinanggal ko tong connection ng flex cable dito sa right side ng top board, then tinry ko ulit isaksak yung power niya, gumana na siya, nag-on na yung backlight, hindi na siya namamatay, and hindi na rin siya nagpo-protect na on and off yung power. Pero wala nga lang siyang display. Kaya dito sa right side ng top board, sinimulan ko uling check-in kung alin yung shorted niya. Bali yung na-check ko kanina sa may left side ng top board, yung tatlong ceramic capacitor na nagbibip, hindi yun sira kasi nung tinanggal ko itong connection ng right side na top board, nag-on siya,
hindi na siya nagpo-protect, bali naka-steady na naka-on yung backlight. Kaya yung tatlo kanina inakala kong sira, hindi siya sira. Kaya ngayon dito ngayon ako magko-concentrate sa right side na nitong top board. So dito hindi ko agad na kuha yung sira kasi nung in-unplug ko yung cable ng sa right top board, then sinaksak ko, gumana na siya. Hindi na siya nagpo-protect, hindi na siya namamatay, pero wala siyang display. Doon pa lang meron ng trouble kagad yung left side ng top board kasi wala nga siyang display. Pero nag-concentrate ako dito sa right top board kasi nung tinanggal ko nga yung connection ng right top board, hindi na siya namamatay. So parang na-excite ako na dito ko na kagad tumbukin chicken sa right top board. Pero hindi ko naisip nung tinanggal ko nga siya, nung sinaksak ko, wala siyang display. Kahit na hindi na nakakabit yung right top board, hindi na nga siya namamatay pero wala siyang display. Doon pa lang dapat nalaman ko na kagad na kaya walang display kasi may sira rin yung left top board. Kaya ang nangyari naman dito, nag-concentrate ako sa right top board kasi hindi na nga siya namamatay nung tinanggal ko yung right top board. Okay, tanggalin natin to. So, magpa-blocking tayo. Ito. Yan. So dito gagamit ako ng blocking method sa pamamagitan ng paglagay ng tape sa flex cable para ma-block yung mga signal papuntang right side top board. So ibablock natin itong portion na ito. Yan. So nag-block tayo dito ng 13 pins. Magta-trial and error muna tayo kung gagana ito. Okay, tinest ko na itong binilak ko na flex cable papunta sa right side top board, pero ganun pa rin siya, wala pa rin epekto. Kaya ang next option ko ay checking ko yung mga LC at CKB1 signal na nandito sa may right side top board. Checking ko yung mga resistor, baka bumaba yung mga resistance na nakakonect sa LC at CKB signal. Okay, ito na yung LC at CKB signal dito sa may right top board. Checkin natin ang mga bawat resistor na naka-series dito. Titingnan ko kung baka may mga bumaba na yung resistance dito. Okay, unahin ko muna i-test tong BGH. Tingnan natin anong reading niya. Oh, mababa to 5K lang, mababa to. 5 kilo ohms lang. Then sunod natin katabi niya, BSD ba ito? Yan, tingnan natin kung anong magiging reading yan. Ayun, mas mababa, 1K, 1 kilo ohms lang. Kaya pala nagpo-protect kasi mababa yung dalawa niya masyado, sobrang baba. Hindi talaga ito mag-on pag ganito. Then next natin itong LC1. Tingnan natin kung ano magiging reading nito.
Ayan, 1.014 mega ohms. So mataas siya. Yan, tama yung reading na yan. Then, next natin itong LC2. Kung ano magiging reading nito. Ayan, 1.014 mega ohms din. So, tama rin yan. So, meron din talagang sira itong right top board kasi mababa nga yung reading ng yung resistance ng BGS saka BSS. Kaya pag nakakabit tong right top board, nagpo-protect din siya. And also, yun dun sa left side top board naman, meron din trouble doon kasi kahit nakatanggal tong right side top board, wala naman siyang display pagka isinaksak mo. Kaya pares ng left and right top board, meron siyang trouble. Pares ang bumaba ng resistance yung mga clock signal niya. Bale, hindi pala BSS yung isa, BSD pala yon. So dito continue natin lahat ng clock signal kung ano magiging reading. Ayan, mega ohms, 10 mega ohms. So tama yan. Next, na CKB yata ito. 10.21 mega ohms pa rin. So tama pa rin yung mga signal niyan, yung reading niyan. Next, 10.23 mega ohms. So perfect talaga, tama pa rin. Next one, 10.22. Okay, tama pa rin. Mega ohms pa rin yun, ha. Next, then CK1, 10.2 mega ohms. Then ano ito isa, CL saka STB. CL natin ilan, 12.18 mega ohms. STB STB yan, 12.13 mega ohms. So bali ang mababa ito. Itong BGH saka BSD yata ito. Ito BGH ang baba. Yan, mababa na resistance niya. Yan o. 5K. Baba yan. Yung BGH. Then tong BSD rin o. Yan o. 1K na lang o. So itong dalawa to try natin i-cut. Itong dalawa na to. Itong BGH, ito yung meron supply ng 27 hanggang 30 volts. Pagka shorted yan, talagang mag-on and off yan kasi hindi magpo-protect yung system niya. Hindi niya i-on yun hanggat may short yung BGH. And also, wala siyang, minsan gagana pero walang display. Kaya dapat matanggal natin yung shorted niyan. So,
Hirap na hirap ako mag-cut kasi itong dala kong cutter, ang purol. Puro kalawang na pala ito. Kaya ingat na ingat ako kasi baka mamaya magawa ko nga itong TV. Ako naman ang masiraan dito. Mahirap na, baka matetano pa ako ng cutter na ito. Okay, nakakat na siya. Titesting na natin. Ayan o. Okay, try natin ang gagana. Sinaksak ko na. Subok natin. On natin, remote natin, remote. Ayun. Yun, so hindi na. Namamatay pa rin. Patay. Ganun pa rin. Ganun. So, ayaw pa rin. Subukan natin dito mag-cut dito. Meron din dito na mababa. Sa mga clock signal niya. Okay. Okay, try natin checkin tong clock signal dito sa left side naman. Respect to ground tayo. Ito test natin. Yung may na-trace akong mababa. Ito AC2 mega ohms AC1 mega ohms BGH yan ang 40. BSS STB 11 mega ohms. So dito sa left top board, meron din mababang resistance, yung BGH nga saka yung BSS yata ito. Kaya wala rin pala siyang display. So yun nga, sabi ko nga kanina parehas itong may trouble tong left and right top board. Okay, continue natin. Ayan yung the rest, puro ayan, 9.83 mega ohms na reading niya. Sunod-sunod ng natin dito. Ayan, puro mega ohms na lahat yan, Next. 9.85. Halos pare-pares ng 9.85 mega ohms. Next. Ayan, mega ohms pa rin yan. Next natin uli. Halos similar na yung reading niya, 9.87 mega ohms. Next. Ayan 9.88 mega ohms. So yan, matataas na yung reading niya, yung resistance. So yung yan yung typical na reading niya dapat na mega ohms dapat talaga siya. Ayan. Mega ohms uli. Then next natin ito isa. Ayan 1 mega ohms. Next. Okay, mega ohms pa rin. Itong isa last ayun ang baba yun 4.99 5 mega kilo ohms to, mababa to masyado. Okay, next natin ito BGH sa ata ito. Ang baba wala pang 1 kilo ohms to, 0.999
0.999 kilo ohms lang, oh. Mababa to masyado. Mababa masyado yan. Next. Sunod natin. Ayan, oh. Next. Ito. Pero mababa pa rin yan. 357 kilo ohms. Mababa pa rin yan. So, yan yung nakita natin trouble. Next. 12 mega ohms. Yan. Tama yan. So, yung tatlong magkasunod. Yan. Mababa yan. Ito. Then, ito. Yan. Yan. Yung tatlo na yan. Bababa yan. So, bali ang kakating ko, ano ba ito? Subukan kong katin itong BGH ba ito? BGH saka BST, BSS saka STB. BGH. Ito yung BGH. Ito. Then next, BSS ba ito? Then STB. Yan yung mababa. So ikakat ko ito parehas. Itong tatlo na ito. Okay. Ito. Bali yung BGH, BSS saka STB, ang reading niya ay kilo ohms lang, and the rest lahat ng katabi niya puro mga mega ohms. Kaya itong tatlo lang ang kakating ko. Yan. Cut na. Yan, next natin ito isa. BSS ba ito? Yan. Then itong STB. So, daan-daan lang ako dito. Nakakatakot tong hawak kong cutter. Yan. Isa natin. Okay, nakat ko na yung tatlong mababang resistance, BGH, BSS, aka STB. Cut na. Testing natin ulit. Kung gagana ba siya. Cut na yung tatlo. Kalinisan natin mabuti. Baka nagdikit sa kabila eh. Yan. Okay. Testing natin. Yan. On na. Yun. Okay, di na namatay. Tingnan natin kung may picture. Kung may display. Yun. Okay, meron na. Dali siya. Ayan na.
Okay na siya. So, tatry natin mamaya. Okay na yan. Try natin ng ano. Try tayo ng sa video niya. Kaya natin i-test ko muna. Bali nakabaliktad siya. Ayan, nakabaliktad daw. Yung TV na yan. Ito TCL, ginawa ko rin yan. Bali backlight yan. Ito naman Samsung na Smart TV. So ang trouble nito yung nag-on and off. Nag-on and off yung power niya. So ang problem nito nasa panel. Yun na nga yung sa mga clock signal niya may mga mabababang resistance na. Ayan na siya. 50-inch na Smart TV. Bali yung sa right top board ang sira niya mababang resistance yung BGS saka BSS. And then yung sa left top board ang sira naman niya na mababa rin ang resistance yung BGH, BSS saka STB. So parehas left and right top board merong mababang resistance yung mga clock signal. So kaya kahit nakatanggal yung right top board, pag sinaksak mo yung kahit left top board na nakakabit, wala siyang display pa rin. Okay, sana may natutunan kayo sa aking another tutorial na pag-repair ng LED TV na katulad nito on and off na Samsung. So don't forget to subscribe and click the notification bell para sa sunod na mga video ko na i-upload pa. Maraming salamat.